malapit nang maging bagyo yung temperature niya. Sobrang accident prone nga ito. Wow, welcome to Balamban. Hello! Nandito na ako sa hotel at ang ganda ng room ko. Ang ganda ng tiles. Ang laki ng CR. Ito nga pala yung sticker na pinaprint ko dito kasi nakalimutan ko magdala. So, galing ito sa Kulas Designs. At siset up ko na ngayon yung aking helmet. At naghihintay na sa akin si McQueen. Kasama natin siyang magra-ride sa TCH ngayon. Let's go! Hello. Hello. Buti na lang nandito ka. Save pa tayo ng motor. Picture lang tayo. Wait lang. Wait. Buti na lang naka-intercom. Di lang kita marinig. Ano ba naman yan? So, ang gamit namin ngayon, Bistrom SX250. Kasama natin si Ryder McQueen. Okay, let's go to TCH. Ito kasing si Ryder McQueen. Tiga dito sa Cebu. So, alam nyo naman yung work niya. Dito siya naka-duty. So, every weekend, available siya. Ang nakakalungkot lang, hindi ko siya naririnig. Pero siya, naririnig niya ako. Alam mo yun? Para siyang merong Jarvis. So dito nga pala yung event mamaya sa Gaisano Country Mall. Diyan po magdi-display ang Suzuki para mag-test ride and may pakita sa mga tao dito yung available units. So ginagawa ang Suzuki Experience na to para, well, yung title kasi Suzuki Experience is to ma-experience ng mga taong gustong bumili ng Suzuki at magkaroon sila ng idea. Ano bang feeling na mag-drive ng ganong klaseng motor? Like itong Bistrom 250. Swerte tayo at may mapahiram na motor. Ang Suzuki Motorcycle Philippines. At nag-skid po ang aking boss. Sanay po yan sa dirt bike, kaya wag po kayong mag-alala. So ito na ang camp Lapu-Lapu. Ito na ba yung kampo ninyo? So magkakaroon tayo ng privilege na makapasok sa kampo nila. Thank you po. So laki pala ng kampo nila. Ang ganda. Dito ka nag-office. So ito nga palang kampo na to is pinagsama-sama yung iba't ibang units, right? Hello. Ayos naman. Hello po, welcome po Cebu. Thank you po. Napanood ko sir yung vlog mo yun, nandun ka sa Bacolod pa eh. Ayaw nga, gagagaling ko lang doon. Sir, thank you. Ay, thank you po. Thank you, bye bye. Ingat po, ingat. Bye bye. Ganda dito sa kampo ninyo ha. Ang relaxing, ang lamig ng hangin. Tsaka safe talaga, may golf course pa oh. Mamayang alas 4 dapat kami bumalik para mag-attend ng event nga ng Suzuki. So may enough time kami para gumala dito. Ang napansin ko lang kahapon, medyo matraffic lang talaga dito sa, siguro dahil nandito tayo sa main town. Kaya ganun, so which is normal naman. Marami akong turista na nakita, mga foreigners. Siguro yung number 1 na pinapasyalan nila dito yung mga beach, no? Maganda suspension ng Bistrom na to ah. Dumadaan ako dito sa gilid, no? Na bounce lang siya. Para siyang pang off-road, no? Malaki yung motor ha, parang big bike. Magandang pang ride ng probinsya ito. Medyo naririnig lang natin yung ugong ng gulong kasi nga dual sport siya. So ang plano ngayon, TCH muna. Pagbalik, dadaanan namin ang CCLX, yung expressway dito sa Cebu na pwede yung mga small bike. Pagkatapos, try naming daanan yung nagda-drag racing ngayon dito. And then, try naming daanan yung nagtitinda ng shoes dito. Medyo pabundok na pala itong dinadaanan natin eh, no? Masigsag pala. Buti na lang bagong aspato. So, ang ganda ng quality ng road kaso wala pang guhit, no? More on, magagamit natin dito yung counter steering dahil hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis. This is my second time nga pala na pagpunta sa Cebu. At ang lugar na napasyalan lang namin is yung Temple of Laya. Parang uso dito yung jacket na maong ah. Ang dami ko nakikita nakamaong na jacket. Di kaya sila naiinitan or malamig lang talaga yung panahon dito dahil mataas na, ano? Hindi pang beginner yung kalsada, puro siko oh. So ang delikado dito, bukod sa 2 lanes lang siya and then maraming mga malalaki sasakyan na nakakasalubong, is yung road condition naman, may mga part na lubog na. So pag nadaanan ng gulong,
parang nag-wiggle siya, naggaganon yung manibela, oh. So, pag bumabangking ka, parang alangan ka eh, no? Parang kang dudulas. May mga part talaga dito na i-approach mo siya ng mabagal, ang kailangan mo ay counter steer. Pero be sure lang na talagang pang counter steer siya, kasi baka mabitin ka sa kaka-counter steer mo, mag-overshoot ka naman. So, ang dami rin palang mga riders na pupunta lang para mamasyal eh, no? And napaka-importante ng engine braking with both brakes dapat ang ginagamit mo, huwag ka lang puro harap. Ito ang maganda dito. Kaya pala pinupunta ng mga riders din, no? Ang lamig na ng hangin, punong-puno na ng mga residente sa paligid, kaya medyo be careful lang dahil possible may mga alaga din silang mga hayop na hindi nakatali, so pwede sila tumawid dyan, ganoon. Maraming elemento na dapat iwasan dito sa kalsada na to. Pero para sa mga madalas nang dumadaan dito, ayun, basic na lang sa kanila, ang unpredictable na lang talaga yung mga kasalubong at yung mga tumatawid. Pero seryoso, malamig na dito. Yung lamig niya is pang Tagaytay na. Mataas na ang lugar na to. Kung titignan mo yung kanan mo, ayan oh, grabe na. Buti maganda ang power ng Bistrom 250. Hindi siya bitin sa akyatan eh, kahit segunda kaya niya eh. Ayan yung mga aso na sinasabi ko, be careful lang dyan. So may ginagawang kalsada pala dito. Mukhang gagawa sila ng tulay. At dito magagamit ang long travel ng suspension ng Bistrom at yung gulong niya. Meron checkpoint dito. Ang daming mga titilan ng bulaklak dito. Okay, segunda dito. Segunda. Engine braking, counter steer na to. Yan. Then tercera after that. Ayos no, yung third gear ng Bistrom 250 nag-go 100 sa paahon. So dito, konti na lang yung mga nakakasalubong natin at nakakasabay. Medyo konti na lang kasi yung mga bahay dito. At tanging mga konting residente and mga tourists ang makakasabay natin. Kung may kukumpara ko itong road sa kung saan man ako galing sa Luzon, medyo hawig sila ng Batangas. Yung lamig pang Tagaytay. Naka-remap yung truck. Okay, isa lang po. Okay. Ganda na. Grabe, solid yung kalsada. Huwag kang liliko. So maraming kurbada dito na hindi pantay yung liko niya, no? May kurbadang maluwang, tas biglang sisikip. Dito mas tumindi yung lamig. Malapit nang maging bagyo yung temperature niya. Ang oras natin ngayon is 11:30 AM ha. Mag-aalas 12 na, so ganito yung lamig. Kaya pala ang daming umaakit sa TCH kasi sa klima, sa nature, and maraming kainan. So hindi ka maiinip. Hindi siya basta road lang. Uy, ito yung nakakalito. Sobrang accident prone nga ito. Kasi hati yung kalsada niya, no? Eto na yung delikado. Ako na-surprise, pero at least kitang-kita naman eh. Oh, daming mga big bikes din. Eto. Masarap dito yung mabilis kang pababa. Masarap sa puso. One way to. May construction sa left. Yun na. Brake, brake, brake. Yan, naka-remap yung pickup. May alagang loro. Back to the left. And back to the left. Accident prone area, segunda. Mabagal lang, counter steer. Yan. Ayos ang TCH, grabe. Ang ganda. Wala akong masabi. Medyo marami lang talaga ang tourist, no? Gamit na gamit yung rear brake. Kasi kailangan pareho mong i-brake eh. Segunda na dito. Diretso, segunda lang. Third gear.
ka lang mag-overconfidence sa pababa. Okay, so ito na yung boundary. Ito na yung Barangay Gaas. Wow! Welcome to Balamban. Wala bang arko ang TCH na sasabihin niya TCH? So dahil malamig na yung hangin, nagpa-fog na yung lens ko dito na. Naghahalo yung init sa taas at lamig dito sa baba. Kapag papunta ka ng TCH, more on paon siya eh, no? Ayun lang, may reflector yung gitna na linya. So pag nadaanan mo siya na paliko ka, tatalbog yung motor mo. Kaya iwasan mo yun, medyo mataas yung reflector nila dito. Pagkatapos, kapag meron kayong mga kasamang nagra-ride sa mga ganitong lugar, no, bankingan, ganyan, huwag mo titignan yung motor ng nasa harapan mo. Focus ka dun sa kung saan ka papunta. Kasi napapagaya yung body position mo sa nasa harapan eh. Kailangan mag-ride ka on your pace and yung style ba. Huwag mo siyang gagayahin. Ngayon ko mas na-appreciate yung Bistram 250 kasi hindi siya sobrang bigat. Lalo na sa mga hindi pantay na kalsada or lugar. Pag nagsa-side stand ka, ang hirap pagka sobrang bigat ng motor eh. Wow, ang taas na natin. Ang daming turista oh. Ang daming mga riders. Ang ganda, nakakalula yung kanan. Kabilaan pala. So maraming mga sikat dito. Parang sa Bacolod yung Kubo ni Maria, ganon. So dito meron din ganun na yung mga binabalik-balikan nila, no. You know, date sila oh. Ang ganda kasi ng background eh oh. U-turn tayo. Yan, yung simpleng pag-ikot lang ng ganyan. Pag sobrang bigat ng motor, ang hirap. Ala, dagat na yun oh. Yun oh, picture oh. Ang ganda nito. Ito pa. Kaso parang close no. Ah, dito kami. Yun. Maganda. Bakit tad-tad ng picture yung tindahan nila? Ano yun? Ba't may mga 2x2? Eh ba't yung iba 2x2 picture? Wala pa silang sticker. Sa bagay di pala sila vlogger na nga pala. Pero doon na tayo magkape sa Lakeview. Anong gagawin natin dito? Ipadikit mo lang yung picture, yung ano mo. Ang picture. Ito, ano yung dito eh. Bali, ito yung pinaka, parang, anong tawag yan? Pinaka tourist spot ng TCH. This is very old. Ano bang tawag dito? Baluarte? Baluarte. Oh, okay. Grabe mga banking dito. Hello po. Welcome to Cebu. Ay, thank you po. Picture na. Sige po. Boss, at sticker mo. Tara yan, sticker. Galing kay Kulas. Kilala mo si Kulas? Ayan sir, dalawa kayo. Thank you po. Thank you. Hello po. Picture po. Sige po. Sir, sticker mo. Bago ang lahat. Actually, bago yung sticker. Thank you po. Boss Red in Cebu. Hello. Oh, welcome to Cebu. Ay, thank you po. Right safe. Opo. Thank you. Kayo rin po. Dapat mag-order tayo kahit ano lang. Tubig na lang, tubig. Sige, tubig. Kaya order tayo ng... May mineral po kayo, ma'am. Pa-order po akong dalawa po. May tinda din silang sticker, oh. Andiyan, may Q815 sila dito eh. Ah, ganun ba? Meron. May mong sticker. Daming picture, oh. Tandaan niyo po yung mga itsura niyan, oh. Sila yung mga dating pumunta na ngayon dito. Ang dami, pati dito. Hindi ko tuloy alam kung saan ko didikit yung sticker ko. Parang manihan, Boss Reed ba? Parang presko kayo, ah. Nagbabay ka. Para kayong mga macho dancer, ah. Sample naman, bat adan, bat adan. Wala tayong magagawa, bat adan, bat adan. Dahil sumayaw kayo, yan. Ayan, oh. Yan, dikit na. Okay lang po, ma'am. Ayan, oh. Buti maganda yung sticker ni Nicolas. Kasi maganda, may bulsa siya. Oo nga eh. Lagay ng barya. Hindi, wag naman barya. Diyan yung direction natin, no? Nakalimutan ko itanong, saan nga pala tayo next? Sisilex? Ay, branch nga pala. Restaurant, right? Isipin nyo, tanghaling tapat, pero ang lamig, no? Ay, dami talagang nagmumotor, oh. Uy, pitik, oh.
Thank you, boss. Patag naman ako niyan. Buti may pitikero doon, no? Napitikan tayo, Mac. Says natin mamaya sana i-post niya. Sa Baguio, meron akong nakita noon, babae siyang nagre-ride ng scooter. So pa-downhill siya, pinatay niya yung makina ng scooter niya. Siguro para mas malakas yung engine brake. Galing yun, pwede pala yun. Kasi kami, ano lang third gear lang Pagka langanin, segunda kami. Ayan kaya pala tinuturo mo kanina to. So dito tayo magba-branch. May nakasabay pa tayong mga big bike riders na naka-Ducati pa tong isa. Dito ako sa may entrance. Ayan, dito. 7 gen, Panigale Yan yung pinaka-latest na Panigale, no? Kurbadahan pala tong pinag-parkingan ko. De-island ko ng konti. Baka magka-bistrom ako dito sa Cebu Ito yung mga senaryo na dapat magaan yung motor. Para pag ganyan, madaling i-maneuver sa parking. Diba, diba? Tapos kunin natin yung DJI. Ganun lang siya kadali. Okay, let's see kung anong meron dito. Ang ganda kahit saan. Dito na lang. Ay, totoong corned beef. Talagang hibla. Nagmamaylo ka pa pala hanggang ngayon. Hindi ano yan. That's what you call 3-in-1. Hindi ko na naubos yung kape dahil mabilis ako magpagpitit dahil di naman ako nagkakape araw-araw. Kaya pag uminom ako ngayon, lakas ng epekto. Nag-zip lang ako ng konting-konti. Okay, the best. Okay dito. Masarap. Thank you. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you po. Ang ganda ng underpass ninyo dito. So eto na nga yun, ang haba niya. Ang ganda nito, parang kulay ng tumbler.